Muli ang Panginoong Diyos. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. Praise God. Okay. So, meron tayong panahuhin noong nakarang Sunday. Yun naman po ang kapalit ko. Pastor Jeff, galing po sa Gunma. Ako naman po ay nara Gunma. Exchange lang naman po kami. Okay. So, last time ay saan po ako tumigil? Number 6 yata. But before that, ay mayroon pong quotation galing po kay James W. Frick. Okay. Sabi po dyan ni James, hindi si Saint James, hindi siya. No? Sabi po dyan ni James W. Frick. Hindi ko kilala yan, pero nakakala lang sa quotation. Don't tell where your priorities are. Show me where you spend your money and I will tell you. Patuloy natin na pag-usapan dahil na nakaraan ay ang pamagat po ng ating pag-aaral. Be money wise. Nalala niyo po ba mga kapatid? Okay? Pag be money wise, maging matalino pagdating sa pera. Hindi yung pera ang maging matalino para sa atin. So, money in itself, ito po ay money in itself. Ayan, kapal naman yan, di ba? Kasi pag pinag-uusapan natin ng pera, di ba? Tulad ko na sinabi ko nag-introduce natin, ay, wag natin pag-uusapan ng pera. Nakakatisod. Okay? Pag pinag-uusapan ng pera, parang umiiwas. Lalo kapag mayroon pong binabayaran, may utang, parang umiiwas. Wag natin pag-usapan. Pero dapat, masaya natin na pinag-uusapan dahil ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus, buong Biblia ay marami pong sinabi ito ukol sa pera. Alam ng Panginoon ang pangangailangan natin. We need money. And these things, money in itself is simply a pieces of metal and pieces of paper. And it calls a currency. Okay? Siyempre, sa isang pong bansa, may tinatawag silang currency. Dito sa Japan ay meron pong currency. Ang tinatawag naman po dito ay yen. Yan, talagang yen. Okay. Kaya binagsagan sa Tagalog naman, lapad. Bakit naman hindi naman currency yung lapad eh? And the reason they are of any concern to us is that bawat isa pong bansa ay mayroon pong culture na ini-establish po. Bakit? Kapag wala itong pera, di ba, hindi uusad ang isang bansa. Tama? Hindi makakilos. Ganon din po tayo. Hindi tayo makakilos kapag walang pera. Hindi kayo nakarating dito pag walang pera. Hindi kayo nakapamasahe. Kapag kayo ay nakisakay, di ba, kahit nakisakay kayo, libre, pero hindi umusad yung may walang gasolina, walang di siya bumili. Kaya pasalamat kayo, nadaanan kayo. Di ba? Tama? Hindi, ito sa totoo lang. Maging tayo? Pasalamat. Pasalamat din tayo sa densya. Pero bago kayo sumakay sa densya, nagbayad kayo. Sa bus? Okay, tama mga kapatid. Kaya huwag nating iiwasan to. It's part of our daily life. Ito po ang culture. So these pieces of metal po lamang po to, at saka papel, papel lang yan, pero mahalaga sa buhay po natin. They represent, ang tinatawag nito, value. Magkano pamasahe nyo nagpunta dito? May value. Tama? Yung time. Yung So, gaano ka kabigat, may value ka. Tama? Namasahe po kayo, yung distance, mayroon pong distance. May value yung distance. So, simula yung pinanggalingan ninyo po, mayroong hakam na juyen, di ba? Mayroong value. So, money is significant because, ito is simply because we exchange it for value. Yung katapat ng binili niyong mga damit, may value yan. Kahit ipinamigay, kahit niregalo po, may value. Kaya dinadaigin natin kuminsan yung mga nagbibigay na kahit simpleng, di ba, kahit gaano man kamura. Kaya kung minsan kapag niregaluhan, tapos libre, diba, nalaman yung nagbigay, binali, wala man lang. Tama, mga kapatid? We value.
So money is significant. So what you do with your money, nagpapakita ito na you value in your heart, in our heart. Tama mga kapatid? So, pag pinag-uusapan natin itong pera, pag pinakita ang pera, naku, medyo nakangiti. Di ba? Pero kapag kulang pera, nakasimangot. Kapag sahid na sahid, nakasimangot. Ibang mukha. Pero pag may nagpahiram o nagpautang mo, wow, ganda. Pero pagdating ng bayaran, umiiwas. So tingnan po natin mga kapatid. We value life. Binibigyan natin ng halaga at maging sa ating panlasa. That's why we give money for food. Di ba, kung minsan mga sa restaurant, pinipilahan kung gaano kasarap. Di ba? Kahit mataas. Yung mga, kung minsan, napupunta nga tayo sa mga sa hotel, pero ay, mahal naman. Di ba? Tapos, ang ganda ng pagkakurte. Ang tapos, French, naman ang mahal. Di ba, yung senior, lunch, Tama? Pero samantala, pagdating sa bahay, simple lang na pwede ka ko na makain. Parehas lang naman. Ang mas mura pa. Di ba, magluto na lang ako sa bahay. Pero kapag nandun ka sa restaurant, kasi iba yung di ba? May ambience eh. Mahal yung ambience. Yung kape na, pwede ka na magkape sa loob ng bahay eh. Tama? Pero kapag pumunta kayong merong store, diba? Pero mas mahal, bakit kaya? May value yung pangalan. Okay, simple lang na naman. Yung mga bag na binili ninyo, pag mayroon pong, ayan na, value. Pinag-usapan natin kasi value eh. Pag mayroon pong pangalan, brand yan eh. Di ba? Ang mahal. Hindi ko alam kung magkano mang binibili ninyo. Pero pag walang pangalan, walang value, kunti lang. Tama? So, what you do with your money, it shows you value in your heart. Kasi sabi ko nga, what we value in life, we value in our taste, kahit mahal siya, dahil masarap, pinipilahan. Nagpapakahirap, yun nga, talagang pumipila sila, dahil kahit malayo, kahit nandun sa sulok-sulok, dito pa sa Japan, alam mo yung ang Japan, napakaano sila sa pagkain. Tama? Pagdating sa pagkain. So, okay. Pinag-usapan natin ay pera, dahil may value. Punta naman tayo sa iba. We value education. Right? We give money for books. That's why we went to college and you spent money. Tama? Eh kung graduation ka lang, di ba kukunti lang yung value ng kaya di sa atin sa Pilipinas, bago ka pumasok, anong tinapos mo? Di ba? Tama mga kapatid? So, education ay mahalaga. We value education. Ito pa. We value entertainment. Netflix. Di ba? Nagpapabayad tayo. And we give money for, kung minsan pinipilahan natin ang mga ball games, concerts, yung mga iniidolo natin, di ba? Pumipito pa nga tayo eh, di ba? Kahit gaano ka mahal, gusto natin nasa harapan. Pero pagdating sa church, nasa likod. Di ba? Gusto lang dito lang sa harapan para doon. Di ba? Natitili pa, kahit wala lang ako. Pero pumila pa yun, ha? Mula umaga, yung pagbilingan ng iPhone, di ba? May bago iPhone 16? Wow, di ba? Merong nahaling, di ba? 3 araw nakapila doon. Para makabili lang. They value. So, tingnan natin. We value internet, so we give money in exchange for the value kung anong dinadaygin natin. So, ibig sabihin, tama yung sinabi kanina. And the movement of our money, it signifies the movement of our heart. So, where your money goes,
kung saan napunta yung ating pong pera, your heart is going. Kasi yun ang kasiyahan natin eh. Natutuwa nga tayo. Amen? So, you exchange money for what you value. What we treasure. Binibigyan natin ng halaga. So, ating pag-usapan, wisdom for the number, saan po yan? 7. Aray, ba't nagkamali ang gumin eh? Balik. Punta tayo sa balik. Wala, nasa Quiapo na. Gumen. Kasi ngayon ko lang kanina nakalimutan namin. Okay. So, dito tayo sa sinabi ng Panginoong Kristo. Okay. Hindi, di ba yan? Ayan po. Okay, yan. Okay. Gumene. How to handle money wisely. The Wisdom for Today series number 7. Pang-7 na po tayo. Ngayon po mga kapatid, pag sinabi ng handle, di ba? Alam nyo, kung minsan, di ba, yung mga iba mainit daw ang pera pag nakahawak. Parang hindi nagtatagal sa kamay. Tama? Meron kayo sabihin na parang kasasahod pa lang o walang nahawakan eh. Parang dumaan lang. Ngayon, kapag humawak, di ba, kaya bibigyan naman tayo ng ating Panginoon. Ang Biblia magsasabi kung paano tayo humawak sa pira. Kasi po mga kapatid, money is behavioral na sinasawag. Bakit? Tinuruan tayo kung si Randall, kilala niyo si Randall noon, behavioral daw eh. Money is relative, the more money you have, the more relative na rumarami. Di ba? Okay? Nung naggaling kayo sa Pilipinas, wala kayong mga relative, kukunti lang. Tapos ngayon, marami na kayong ba? Kumusta na? Meron tumatawag, kahit di mo kilala. Okay? So, where your money, sabi po dyan, ng ating pong Panginoong Jesucristo, bakit magkakaano ko? Kakabaliktad yata ko na. Sabi po dyan, okay, baliktad ka. How to handle money wisely. For where your treasure is, kung saan po daw yung ating kayamanan, ang Panginoon Jesucristo nag-ano dito, there, our heart will be also. So, paano natin ito ngayon hahawakan, hawakan yung pong ating pong mga pera? Tayo po ay manalangin. Naman namin Diyos, nais na inipagkatiwala ang aming pong pag-aaral sa mamang ito. Salamat sa karunungan na patuloy niyong igawad sa amin. Magpakahayag kayo po, Panginoon. Ano man ang pangangailangan ng bawat isa, pinansyal man ito po, Panginoon God. Alam niyo po, Panginoon God. Kayo ang dakila naming Diyos, nakakatalos ang totoong pangangailangan namin. Hindi lamang po sa pinansyal, maging ang mga pangangatawan po, Panginoon, dahil ito yung kayamanan namin. At may masigit pa na kayamanan na inyo pong ibibigay ang katalinuhan na ito, O Panginoon, manggagaling sa inyo. In the mighty name of Jesus, we give down to you. Amen. Amen. Okay. How are we going to handle our money? Because money, sabi po ni Timothy, for the love of money is the root cause of all evil. But sometimes, may misinterpret natin eh. Ang pera ay evil. No. For the love. Yun na eh. Muna, for the love. Yung masyado ng ganid. Kaya kung minsan mayroong greed. Greed. Kapag yun ang palaging nasa issue, magkaroon ng greed. Paano kumita? Pagtingin natin, di bale, kausapin ko to. Para yung mga businessman, di ba? Gusto kita kaagad. Okay. Parang inchik, no? Wala kayo. For where your treasure is, kung saan po yung ating kayamanan, doon po. Ngayon po mga kapatid, paano natin panghawakan ito na hindi ang pera ang hahawak sa atin? Hindi yung pera ang humawak sa atin, yung mood natin, yung heart natin, kundi tayo po ang maging matalino. Dahil tayo nilikha ng Panginoon, mas mahalaga tayo kaysa pira. Kasi money, at minsan ang resulta ay fear. Fear. Anong tagal ng fear? Hindi. Fira. Fira. At okay, pastor. Kaya nawawala na lang. Fira. Wala na lang pira. Okay. Tuloy po natin. How to handle money. Okay.
wisely para maging matalino po tayo. Okay? Number 1, seek counsel. Ini-encourage tayo ng Biblia, ng ating po Panginoon, na humingi ng payo. Paano paggasta? Bakit hihingin ko pa ba yung ano? Sana ko hihingi ng counsel. Sa hihingi ko ng advice. Ngayon po, sa Proverbs na naman, mayroon po tayong makikita dito na gabay. Ang Panginoon Diyos alam ang tunay na pangangailangan po natin pagdating sa fira. Kasi mayroon po tayong takot. Takot maubusan, takot magutom, tama? Takot mawalan. Yung mga mayaman, takot mawalan. Lahat po tayo. Pero hindi ito nakatutok tungkol sa pera. So dito po ngayon, ini-encourage ng ating Panginoon, Proverbs again, 19 verse 20, listen to advice and accept instruction. And in the end, you will be wise, maging matalino. See? Hindi yung pera ang matalino. Okay? Proverbs 12:15, the way. Ngayon, ito po yung paraan ng mga mangmang. The way of a fool seems right to him, but a wise man listen to advice. Okay. Ito po ay narinig na naman natin sa mga nakaraan. Inulit ko ulit. Bakit? Saan po tayo hingi ng advice, kundi ang salita ng Diyos muna. Hindi kung saan-saan po tayo. That's why, mahalaga po makapit na educate natin. If we value education, i-educate natin yung ating sarili muna. Mayroon po, sa school ba, mayroon bang, ang tawag doon, katuruan kung paano paggasta? Wala, di ba? Kung paano humawak ng pera, mayroon ba kayong subject? Wala. Sa school, kahit ganung college, wala namang sinabi eh. Wala namang subject na ganun eh. Okay. Ang Biblia po, alam ng Panginoon na kailangan natin. Ito na po ngayon. Mayroon po tayo ngayon, session ngayon sa umagang ito. Tingnan natin. Every spending decision is a spiritual decision. Kung paghahari ng Panginoon Diyos ang lahat ng bagay-bagay, sa lumang in the book of Genesis, may pera na ba? Wala pa naman, di ba? But alam ng Panginoon nito, okay, ito pong mga materials to, they form currency, at nagkaroon din po ito kung saan po ang currency, bawat bansa, nagkaroon ito. Okay? Kalakaran. So that anytime we make a decision kung paano natin ito gugugulin spend it, we should make it a matter of prayer and meditation. Na hindi basta-basta tayo gumasta, kundi tanungin natin ating sarili, kailangan ko ba ito? O luho ko lang ito? Kaya kung minsan marami tayong binibili na kahit hindi natin kailangan, nandun lang, nakabili lang, sale ngayon. Mabili nga, mura, nakamura tayo nga, oo, nakamura, pero hindi naman kailangan. Nakuha nyo yan? Nakatabi lang doon. Nakatabi lang. Mura nga. Napabili ka na di oras. Amen? Ito na lang po. Kapag tayo, kaya kung minsan, so kailangan natin, may bukod natin yung anong pangangailangan at saka luho. When we plan a vacation, kailangan ko ba magbakasyon? What for? Kapag hindi, alang-alang magbabakasyon ka, kung wala kang di ba, kailangan pagplanuhan. Kailangan Lord, wala akong pamasahe, bibili na ba ako kay Sister Karen? Lagi na naman, wag. Di ba? Uutangan mo ngayon yung dahil kilala ko siya, utang mo na. No. Nakon nyo na mga kapatid? When we plan a vacation, wala ka namang huwag ka munang pumunta, wala ka munang uuwi, wala ka namang pala. May gagastusin ka ba sa Pilipinas? May gagastusin ka bang maiwan dito? Uuwi ka ng Pilipinas, nagkabaon-baon ka ng utang. You want to pray first. Amen? Hindi basta-basta bugso ng damdamin, naawa ka, pero kaawaan mo ang sarili mo. Amen?
So when we buy food, when we pay off, magbayad sa ating mga pinagkautangan, we are doing God's property because this piece of metal and paper ay property ng Panginoon. Nakuha pa natin? Kaya nga magiging matalino din po tayo sa paghahawak. Hindi po ito bulagsak, hindi bigay ng bigay. Wala na tayong o kung saan natin ginagasto. Tingnan po natin mga kapatid. If you want to see where one's devotes of his resources, tingnan po natin what he spends money in his life. Tingnan nyo kung saan po madalas ginagastos niya. Huwag na kayong mag-usisa. Kayo mismo, usisahin nyo ang inyong sarili kung saan napupunta ang inyong mga binibili. If you want to see whom a person cares about, see on whom that person spends his money or her money. Nakuha pa natin mga kapatid. That's why kailangan natin po ito ng paggabay at counsel. Some people avoid counsel because from other, meron silang tinatawag na pride. Chicken. So, kailangan natin we should seek the counsel and get insights. Suggestion lang naman. Yun, ikaw pa rin na nasa iyo pa rin, ikaw pa rin. So, what your decision is, ikaw mismo ang mag-aani ang resulta. So, the best decision is, kailangan natin isang guni sa Panginoon, prayer muna. Lord, tama ba ito? Tama ba ito nagbibiling ko? Kung minsan, walang sa bibili dahil bugso ng damdamin. Una po, na kailangan natin na humingi ng counsel. Una is yung atin pong... Sino may asawa? Amen. Spouse. Paano yung walang asawa? Mamayaman na. Maghintay muna kayo. If you are married, the first person you need to consult is your spouse. And according to Scripture, di ba, a husband and wife are one in flesh. So they need each other to make a proper decisions. 1 Corinthians chapter 7 verse 3 sabi, the husband should fulfill his marital duty to his wife. Ano yung marital duties na yun? And likewise, the wife to her husband. Sabihin, tagay, hindi mag-asawa kasi they are one in one flesh. Pinag-isa sila pa. Kung ano naman ang desisyon ng parehas, dahil isa sila. Ngayon, kapag iba ang desisyon iba yung di ba, ay magkaroon po ng pag-aaway. So a man should fulfill his duty as a husband, as a woman should fulfill her duty as a wife. And each should satisfy others' needs. Dahil may pangangailangan si Mr., may pangangailangan din si Mrs. Hindi lang palagi si Mrs. ang naintindi. Hindi lang si Mr. din lang pangangailangan, kundi both. Naku naman mga kapatid, when we speak of marital duties na sinasabi ni Apostol Pablo dito, it means yung love. What is more important, money or love? Love. Kahit nga may pera ka kung wala namang kamor-amor sa loob ng bahay, pera mo lang yan. Tama? Means protection. Means support and honor. That's why. Kaya nga nilikha ng Panginoon, bawat isa to honor each other. Nakuha pa natin? So, spouse muna. Hindi ka basta-basta gagasto na hindi alam. Tingnan nyo mga kapatid, yung mga nagtatago ng sahod ng mga lalaki. Yung mga lalaki, kalakihan. Tinatago nyo ba ang inyong mga sahod sa inyong mga Kinukupitan nyo ba? Ano katawa, mga... Pagdating din sa mga babae, mga kapatid, tingnan po natin, kapag may karay kumikilos, gumagasto-gastos kayo ng gasto na hindi alam, di ba? Ng mister. Tama, mga misis. Gumastos-gastos kayo ng gasto, pero hindi alam ng paano mo itatago ito? Paano mo itatago? Money can be a sensitive topic in marriage. Napaka-sensitive ito. But it doesn't have to be a source of conflict. Pinag-uusapan. Kaya, be honest. Remember that financial harmony is an ongoing
process that requires a mutual, kaya nga respect. Respect and flexibility. Maging ano naman, flexible naman, na hindi, ay, ito, ang pangangailangan ko. Alam nyo, pag nagdrama ang babae, wala na, patay na. Ano na kami mga misis, mga lalaki? Bakit? Alam niyo mga women, kasi ang babae tend to be gifted with accurate, intuitive, meron yung tamang hinala, intuitive nature. Nature nila yon. Okay? Nature nila yun. Kaya, men don't tend to focus on facts and analysis. Ina-analysis kayo, analytical mga lalaki. Pero, nahuhulog sila kapag nagdrama. Misis. So many times, the Lord pakinggan niyo ko mga kapatid. Both, the spouse. Many times, the Lord communicate mostly, clearly, to the husband. The Lord communicate through the husband. Nakuha niyo? Ang Panginoon Diyos nakikipag-communicate sa mga lalaki. But dadagdagan ko ito. Through His wife. Nakuha niyo ba rin? Many times the Lord communicates most clearly through the husband, to the husband, but through his wife. Bakit? Because, dito, binasa natin, because God has designed ang babae to be a helpmate na sinabi ng Panginoon in the book of Genesis. Katuwang, hindi katulong. Nakuha natin mga kapatid. Kaya katuwang eh. Team effort, teamwork. Nakuha pa natin. So, ngayon, a husband should take his wife comes in financial matter regardless kung a level of experience po, pinag-uusapan, hindi ito pinag-aawayan. Bakit nag-aaway? Pagdating pa lang, puros na ng pira, pinag-usapan. Kung natin pag-usapan, hindi naman pwede hindi pag-usapan. Nakuha po natin mga kapatid. Medyo nakatahimik yata. Okay, kasi kukunti pala yung mga ano. Okay. Yung mga may asawa lang yan. Paano yung walang asawa? Okay, ito naman po. Sa mga walang asawa. Okay, wala nang asawa. Malaya na kayo. Parents. Sabi po, di ba? Another source of counsel is our parents. Kapag yung mga, dalaga o binata pa, kailangan magkano sila sa kanilang mga magulang. Proverbs chapter 6 verse 20 hanggang 22, my son, keep your father's commands and do not forsake your mother's teaching. Katuruan. Okay? Ano ba ang itinuro natin sa ating mga anak, mga magulang? Paggasto? Paano gumasto? Magtipid? Tipid lang ng tipid. Okay. Bind them upon your heart forever. Fasten them around your neck. Sa ibang salin, parang necklace. Okay? When you walk, they will guide you. When you sleep, na kahit daw natutulog, they will watch over you. When you awake, they will speak unto you. See? So, ang ating pong mga magulang, po mga kapatid, mayroon po tayong mga benepisyo na makukuha sa kanila. Kahit, sabihin natin, okay, matanda na sila, but marami silang naranasan sa buhay. Nakuha po natin mga kapatid. It doesn't mean na, okay, wala kang asawa ngayon, bihod na ka ngayon, okay, hindi wala ka ngayon, pero kailangan din natin ng ating mga humingi ng kung buhay pa ang iyong mga magulang. Okay? Huwag mong isabihin na, ay, nag-iisa ako, wala akong ay, problema mo yan. Tama? Kaya nga, mayroon po tayong problem solver, walang iba kundi ang Panginoon, ang salita ng Diyos. Okay, tingnan natin. Hindi lamang po ang ating mga magulang, walang ligtas sa lahat. Mayroon pong mga kapatiran. Godly parents. Kanina, nakalimutan ko. Godly people. Godly people who use the Word of God to advise us. And their experience para hindi natin maranasan yun. We should also act the advice of godly people na alam natin na i-apply sa buhay po natin ay biblical principles. Because the Word of God
is living, lalo kapag ito'y gagamitin na ay salita ng Diyos, siyempre, ito po ay, di ba, sabi niya, pumapasok, sharper than any double-edged sword, it penetrates into a dividing and soul and spirit, joints and marrow, it judges. Kaya kapag narinig natin ang salita ng Diyos, diba, parang, alam na alam niyo ano ko. Kuto ko, sino kaya nagchismis? Kasi salita ng Diyos. Gumagamit. Amen? Parang nag-usap sila noon na. Diba? Mayroong mga kapatid pagkakataon na gano'n kasi ginagamit ang salita ng Diyos. Ginamit ng Panginoon, godly people, ang nagchismis yung banal na Espiritu. Amen? Kaya kung minsan, huwag tayong kaya huwag masyadong mapagtamang hinala naman din. So the Bible is a living book of our Lord uses to communicate His direction to all in generation dahil ang Biblia po, mga kapatid, is timeless. Ano man ang pangangailangan nung sa lumang tipan, ganun din ngayon. Timeless po ang salita ng Diyos. Napapanahon para sa iyo, para sa akin. Ano man ang pangangailangan. So, kailangan natin po godly people. So, seek counsel. Kailangan natin ng paggabay, lalong-lalo sa salita ng Diyos. Pangalawa po, mga kapatid. Okay. Ngayon, biblical principles na kailangan natin po ito that should influence our spending. Una po is, learn to be content. Sabi po niyan sa Hebrews, okay? Keep your life free from the love of money and be content with what you have. For He has said, I will never leave you nor forsake you. Sino nagsasalita? Ang Panginoong Diyos. Hindi kita pa, kaya nga sabi, hindi ko man nakita na ang mga anak ng Diyos ay pinabayaan ng Panginoon. Hindi sila magugutom. Bakit? Ang Panginoong Diyos ang nakakatalo sa ating pangailangan. So the word contentment is mentioned dito po sa buong Biblia 7 times. Alam niyo po, mayroon pang electronic Bible na pag sinabing mong money, nandun lahat. Ang dami. Ngayon, yung word contentment sa buong Biblia 7 times and 6 times has to do with money. So sabi ito, contentment is the key biblical principle in money management. And this verse, sa binasa natin, inire-remind tayo ng Panginoon Diyos that our security comes not from the wealth, but from the constant presence of the Almighty God. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yung provision ng Panginoon Diyos. Kasi mga kapatid, yung economy, it fall down. Kaya naapektuhan po tayo. Di ba ang taas ng inflation ngayon? Naunawaan niyo yung salitang inflation? Hindi. Hindi ba rin na ang inflation ay tumataas ang commodities, ang mga goods, ang mga presyo ng pamumuhay. Okay? Hindi tayo maka-cope up, ay ang baba ng sahod natin. So parang yung inflation, pataas ng pataas, high cost of living, yun na high cost of living, pataas ng pataas, yun na high inflation. Na parang hindi tayo, iba yung binibili natin noon, ang mura, di ba? So yung budget mo, tamang-tama. Ngayon, parang kinukulang. Kaya yung mga nanay, bakit sa kinapunta? Tama, yun ang inflation. Nakuha natin? So, alam ng Panginoon kung ano ang pangangailangan po natin. Pag nag-provide ang Panginoon, sapat at tama. So when we find contentment in Him, we are less likely to chase after material and more inclined to be wise stewards pagdating po sa pera. Kasi hindi tayo ipinanganak na kontento na. Kaya kung minsan nangangailangan pa rin tayo ng, di ba, attention, more attention. Hindi tayo kontento. Bago. Kasi naluma na yung damit, gusto mo bago palagi. Oh, di ba? Hindi tayo kontento. Ang tao, yun talaga, born not to be content. But, natutunan ito po mga, natututunan. Tama ba yung Tagalog? Natututunan. Natututunan.
Okay. We have to learn. Biblical contentment, mga kapatid, is an inner peace that accepts what God has chosen for our present situation. Financial man ito, mga kapatid. Contento ka. At some point, mga kapatid, kasi lahat po tayo ay, minsan, mayroon tinatawag na, sabi ko naman, fear. At saka greed na tinatawag. Sometimes you are misguided because of this education we have na kinalakihan po natin. Kung ano po yung pinalakihan natin sa magulang at asway, kung minsan, di ba, yung mga mayayaman, kung minsan dahil lumaki sila na spoon feeding na tinatawag, mayroon, di ba, kung minsan. Basta kung makagasta lang. Mayroon naman talaga ng mga mahihirap, di ba, dahil sa mahihirap, hindi ako, di ba, gusto nila makaahon sa hirap. Kaya kung minsan, yung mga mahihirap, isupply yung mga mayayaman. Nakuha niyo mga kapatid, dahil mayroon silang goal. Ipinanganak akong mahirap, di ba? Sabi na, gusto ko makaahon sa hirap. Kaya nga, dinadaygin nila yung paggastos. Nakuha niyo mga kapatid? So the contentment only comes when we reconnect with God through His Son, Jesus Christ. Hindi kakontentuhan na marami kang pera. No. Yung mga mamayaman nga, naghahanap pa rin ng kaligayahan. Hindi, gusto na bumibili ng mga kaligayahan, pero hindi nabibili ang kaligayahan. Naku natin mga kapatid. Let's face it, itong katotohanan. At tayong mga tao, we are looking for it na mapasaya, makontento, pero walang kakontentuhan. Nung nagkaroon ng konting kita, kulang pa. More pa. Hindi na satisfied. Nung nagpaganda na, more pa. Di ba? Kita nyo, physically, ito physically talaga, we know. Kasi kung minsan, di ba, ito na nga, nag-selfie tayo, ay, hindi satisfied. Merong beauty plus eh. Di ba? Nako, get nyo mga kapatid. Physically, kasi hindi tayo kontento eh. Lalo sa picture taking, kung minsan, di ba? Group picture taking. Sabihin natin, group picture taking, di ba? May nagpicture. Okay, nakita mo yung sarili mo doon. Ay, naku, maganda, hindi pwede. Tama, nakuha niyo mga kapatid? Ay, hindi ako maganda doon. Huwag niyo, sinong nag-ano doon? Nag-upload, ha? Basta ako yung maganda lang doon. Wala akong pakialam sa iba. Group picture yon. Nakuha niyo, wala ka, physically, kasi gusto natin ngayon. Gumagawa tayo ng paraan. Nagpapicture tayo, hindi maganda yung aking dito. Naku. Kaya kung minsan yung ibang tao, gumagawa sila ng paggasta para maayos ang sarili. Nakuha nyo? Binabago ang mukha. Gumagastos. Kayo nga, diba? Hindi lang physically po mga kapatid. Emotionally. Emotion. We live a life of stress, hard work, nagpapakahirap tayo kasi marami po tayong mga babayarin. Nakuha niyo mga kapatid? Kaya nag-iisip tayo kung minsan dahil marami tayong babayarin, hindi jijiyarin. Dahil maraming babayar, bills, di ba? Kaya nagpapakahirap tayo eh. Nai-stress po tayo. Let's face it, mga kapatid. So, we are drained and stressed. Paano natin nahahawakan? Kaya kung minsan, di ba, kaya kapag kasahod, iniingat-ingatan natin, hindi tayo basta-basta gumagastos. Tama, mga kapatid? At kapag may mga contribute, hindi ka lang basta-basta mahirap talaga makawalang pera. Kasi mayroong fear. Nakuha pa natin? May fear. Kulang ng fear. Emotionally, emotionally. And spiritually, ngayon po, nagigilty po tayo. Not being satisfied physically. Bakit sila lang po maraming pera? Kaya huwag natin pag-usapan. Kasi sila lang. Dapat sila lang magbayad. Mga ganun ba? And emotionally or materially, kasi nagiging vicious circle to. Sa buhay po natin, walang kakontentuhan. Mga kapatid,
matutunan po natin, contentment is a learned behavior. Kaya nga, money is a behavior. Naku na, biblical contentment po mga kapatid. Kung pag mayroon tayong kapayapaan nang gagaling kay Kristo Jesus, kahit anuman ang estado, mapapayapa ka. Kaya nga, learn. Matutunan. Sa Apostol Pablo, I have learned to be content. Sabi ng Apostol Pablo eh. Whether well-fed or, sabi po na, ba? Salat man o hindi salat. So we learn to be content po mga kapatid. Like babies learn to walk. Matutunan din natin. Kasi we are born na hindi kontento. Tulad po na, ito na lang ang bata, yung baby, bigyan nyo ng pira. Alam niya ba ang gumastos? Hindi, babali, wala ba, pupunitin lang yan. Okay? Hindi niya alam. Pero habang lumalaki, kapag, ay, pira pala yan. O, subukan nyo na, at the age of 6, 7, bigyan nyo ng pera, di ba? Diba, pag lalaki, sige, puros pira ngayon ang ano, pag lumalapit sa nanay o tatay. Wala nang kakontentahan. So, behavior, dito kasi, ito yung disposition po natin mga kapatid. But by the grace of God, alam ng Panginoon, kaya tinuturuan po tayo, dapat tayo manakakilala sa Panginoon, dapat matuto. So, nagbigay ng Panginoon ng mga good spouse sa buhay katuwang natin para may counsel, godly people, para ma-overcome natin itong discontentment sa panahon ngayon. Hindi, yung walang kakontentuhan. Kaya nga mga kapatid, contentment is not dependent on circumstances. Kasi sa Apostol Pablo may circumstances siya. Sabi niya doon, di ba? Ang banal na Espiritu ay nasa kanya, ganun din, whether fed or not fed, salat man o hindi, busog man o ano, pero nakontento siya kay Kristo dahil nasa kanya yung totoong kapayapaan. And contentment is based on the richness of God in Christ Jesus. Ito po ang sinabi ng Biblia, mga kapatid. The Bible says everything we need to complete itong journey natin sa babo ng mundo ito will be supplied by our Heavenly Father, our God. So therefore, everything we feel discontent about sa mga bagay-bagay nito, mga kapatid, ay ibibigay ng ating pong Panginoon. There's nothing wrong to possess with things dahil kailangan natin ito eh. But there is something wrong if hindi tayo kontento sa mga bagay na to. Na sana ang Panginoon Diyos ay nangungusap po bawat isa sa atin. Amen? Pangalawa is, live simple life. Medyo uminit yata. Okay. Some possession, mabuhay po tayo ng simple. Some possession can demand so much time that they will harm our relationship. Kasi kung minsan, di ba, mayroon pong kasabihan na, nung walang trabaho, di ba, talagang mapanalanginin. Mapanalanginin. Nagbibigay ng panahon, pero nung nagkatrabaho na, wala nang panahon. Puros trabaho na. So, sometimes, possession can demand so much time, kaya kung demand na kasi ang time di ba? Naku, pati na linggo, pati na yung devotion niya, pati na yung pagbabasa niya, pati na yung para sa Panginoon, wala nang panahon. Bakit? Naibigyan niya lahat dito ngayon pagkita ng pera. Kaya, minsan mga kapatid, yung relationship natin sa ating Panginoon Diyos, naapektuhan. So, pati na ngayon, yung relasyon mo sa iyong pamilya o kaya sa mahal mo sa buhay, naapektuhan din. Mayaman ka nga, pero nakakaligtan mo naman ang pamilya mo. Nakakaligtan mo naman ang Panginoon Diyos. So, dito mabuhay ng payak, simple. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, 1 Thessalonians 4, verse 11 and 12, sabi diyan, make your ambition to lead a quiet life. Ibig sabihin po sa ating translation is, simple. Di nyo ba alam kung minsan, yung mga
Yung mga mayayaman, yung pang mga simpleng dumamit, makanamit, makapagdamit, tama? Yung mga walang pera, yung makaasta na parang may pera. Di ba? Kung makaalahas, kung makadamit, kung makabranded. Nakuha niyo mga kapatid? So do not determine your spending by comparing to others. Kaya ko said, dahil kung makaano siya branded, gusto mo branded na rin? Some people spend more that they cannot afford. Because they want to spend as much as their friends can afford. Tama mga kapatid? Kung mayroon silang mga kaibigan na marunong gumasta, di ba? Aliba, mayroon kang kaibigan, 4 na kaibigan na marunong gumasta, gastador, kaya panglima ka na rin. Bakit? Sabi po nyon, bad company corrupts good character. Kung 5 kayong magkakaibigan, yung 4 mong kaibigan ay chismosa, panglima ka na rin. Nakuha nyo? Kung 5 kayong magkakaibigan, 4 ang kaibigan mo na reklamador, panglima ka na rin na reklamador. Nakuha nyo mga kapatid? Nakuha natin po mga kapatid ito. Sometimes we spend, kasi binay-base natin sa sarili natin sa ibang tao. No, mga kapatid. Mabuhay tayo ng simple. Pangatlo po mga kapatid. Be aware, sabi po yan, be aware of the influence of advertising. Tanong ko, nasubukan nyo ba yung napabili nang hindi naman kayo pa dapat bibili? Ayan na. Pumaamen. Ayaw mo naman bumili pero, di ba, nakuha ka sa patibong. Nabudol, tawag doon. Many of us are exposed to advertising that creates discontentment with what we have. If open communicates to deceptive message. Di ba kung minsan doon sa nagpapapa sa ating mga smartphone, di ba may biglang congratulations, nanalo ka! Di ba? I-click mo, ano kaya yun? Di ba? Without walang kapreno. Di ba? Isa na ako doon. Isa na ako nabudol sa isang Jumang. Dahil isang click. See? Biglang nag-pop up. Okay? Yung computer ko ngayon, nagkaroon ng virus. Kala ko, ganun, pero hindi naman nanalo. Hindi. See? See, mga kapatid, kaya wag basta-basta sa mga advertisement. Kaya nga pinagpaplanuhan ito bago gumasta. Proverbs 21 verse 5, the plans of a diligent lead surely to abundance. But everyone who is hasty, okay, ano tawag lang hasty? Nagmamadali, comes only to poverty, yung nagmamadali. Kaya bago tayo bumili, mag-isip-isip ka muna needs or wants. So these proverbs, itong binasa natin, underscores the value of diligence and careful thinking about financial matters po mga kapatid. Consistent na mag-isip po tayo. Thoughtful efforts lead to prosperity na hindi basta-basta. Kayo nga din, minsan, di ba, mayroon nagdadrama para makautang lang. Tama? Mayroon? Babayaran kita kaagad pagdating ng ganito. Hindi ba yung mga gano'n? Kaibigan mo naman ako. Diba? Ipinapangako na yung sahod na di pa nakuha. Babayaran, tutubuan ko yan. Mga ganun pa, di ba? Wala ka plano-plano, pero sa awa mo, di ba? Sige, bigay mo naman. Kaya kung minsan nagkakaroon ng hindi magandang relasyon.
Ang ganda ng advertisement na magbabayad. See? Money po mga kapatid is not the cause of all evil but for the love. Kaya nagkaroon ng greed. Fear. Dahil sa fear na ito, fear about Fira. While impulsive and reckless decision open to a financial ruin. Kaya dito po mga kapatid, kung paano natin panghawakan ito. Hindi basta-basta po tayo na mag-decision, kundi pinag-pray na nga natin, decision, spiritual decision din to mga kapatid. Amen? That's why don't be fooled by marketing na may nagbebenta sa'yo. Ganito na, ay, mapabili ka. Kaya kung minsan nabubudol-budol tayo, nakala natin na ito kailangan natin. No. Outside influence po mga kapatid dahil apekto ito. Na-influence tayo ng mga advertisement na ito. Kaya mapagbantay po tayo. Be vigilant. Mapagbantay po. Mag-ingat. And try to be aware sa lahat ng rason na ito. Kung kailangan ba itong product na ito? Don't buy something on the basis of advertisement. Oo. Di ba? Hindi basta-basta lang kagad. Kailangan din ang pag-isipan po natin. Whether it is a television po, mga kapatid, o lalo kapag dating sa, dyan sa Amazon, ang dami. Click. Sige, click mo lahat. Ay, sale! Hindi lang po dyan, di ba? Mas mura pa sa Pilipinas. Naman, daming mura sa Pilipinas. Oh, Shopee pa. Oh. Papaypay, pinagpapaypay yung pera na sa'yo. However po mga kapatid, ang advertisement na ito po mga kapatid is to prompt us to spend our money na pinaghirapan. At minsan, nakakabili tayo hindi sa tamang oras. Kaya kailangan natin po ang guidance ng Panginoon Diyos. Seek the Lord's guidance and counsel when we make spending our money. That's why tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano ang hawakan ang mga properties na mga ito. If you think that yung purchase na yon, yung bibilihin mo mga kapatid, ay hindi mabibigyan ng kaluguran ng Panginoon, huwag niyong bibilihin. Kaya nga mayroon pong banal na espiritu na nasa sa atin, na gumagabay po sa atin. If you think na kailangan ng kapatid mo, pahiramin mo, mag-isip ka rin na hindi masisira ang iyong relasyon. Yung kaya mo lang ang ipapahiram mo. Nakuha niyo mga kapatid? Hindi yung buhay mo na pambayad mo sa sige, tataya mo muna, ibigay mo, tapos pagdating ng singilan, ikaw naman ang kawawa. Nakuha pa natin mga kapatid? Oo, mga kapatid, mayroon tayong mga mahal sa buhay na nangangailangan din. Okay sa Pilipinas, mga tawag ng tawag. Amen? Nakuha natin? Na kung minsan nandito ka, wala pa sa panahon, wala pa sa malayo pang sahod natin, nagtatawag na. Nagmamakaawa na. Anong ginagawa mo na? Kala mo ginawa, pero mababalitaan mo. Di ba? Sana hindi ko pinadala. Nakuha pa natin mga kapatid. That's why, hindi basta-basta po mga kapatid na tayo po ay magdesisyon kaagad, kundi pag-isipan po natin. Proverbs 3 verse 9 and 10. Sabi po na naman dyan, naulit po nung nakaraan, pag-usapan naman natin po dyan. Honor the Lord with your wealth. Kaya nga sabi na po ang Panginoong Kristo, doon po sa Luke 16 na, seek ye first the kingdom of God. Yung buong unahin po natin. Honor the Lord with our wealth, with the first fruit of all our crops. Then ang iyong kamalig barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over the new wine. Ang emphasis na binasa natin ito mga kapatid, ang importance dito mga kapatid is, honor God first. Nakuha pa natin mga kapatid? With our wealth by giving back to Him. Tapos na po yung pagbibigay kanina. But ang sinasabi dito sa ating binasa is yung first fruit na sinasabi dito. It represent yung best natin. And the first
portion na napaghirapan natin, ibibigay natin ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ang makikita natin dito is priority. Kaya nga sinasabi ng Panginoong Hesus, seek ye first the kingdom of God, and His righteousness shall be added unto you. And then, sabi niya, and all these things. Ano siya sabi? All. Lahat. Okay. Ano ang pangangailangan nyo ngayon, mga kapatid? Ano yung dapat mong sabihin sa Panginoon? Ano yung pangangailangan mo? Hindi lang pera. Kagalingan man ito. Ano yung pangangailangan mo ngayon? Pag sinabi ng Biblia, all, name it, na hindi mo kayang sabihin. Lahat. So, ibig sabihin, mga kapatid, when we prioritize God in our finances, lahat ng pangangailangan natin, pag inuna natin siya, lahat ng pangangailangan mo na hindi mo kayang sambitin, ibibigay ng Panginoon. Palapakan natin ng Panginoon. So, ibig sabihin dito, mga kapatid, that ang pagbibigay is a generosity. Kaya, yung kanta nga pa lang, mga kapatid, ang unang ibinigay ng Panginoon Diyos ay yung kayamanan niya, yung kaisa sa niyang bugto na ibinigay niya sa atin. Para magkaroon tayo ng tunay na kayamanan. Nakunahan mo, ito yung best ng Panginoon na ibinigay niya sa atin. Ngayon dapat nating ibalik sa Kanya. He promised us to provide our needs with abundance. Kasi ang Panginoon Diyos is an abundant God. It reminds us that God is the ultimate provider sa ating pangangailangan. And we should manage itong pong maliit na bagay na ito. Kaya, mga kapatid, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon sa mga bagay na ito, pera. Kaya kapag pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon ng maliit na bagay, pagkakatiwalaan tayo din ng malaki. Nakuha natin mga kapatid. Ito mga kapatid, bakit yung ibang tao ay malaki yung sinasahod nila, yung iba kaparehas lang naman, wala pang mas malaki yung tinatanggap. Bakit? Maaring isa po yung may puso na mas malaking tumanggap ng pagpapala kasi naranasan niya. Nakuha natin mga kapatid, God uses money to reveal or refine our character. Kung paano natin pinanghawakan, ito po mga kapatid, how we handle money is an outside indicator kung ano po yung true spiritual condition natin. Nakuha niyo mga kapatid, kapag sinabi dito, honor the Lord with our wealth, ibig sabihin, our tithes. Nakuha natin mga kapatid. Our tithes, sinasabi ng Biblia, pero nakikipagtalo na inuulit-ulit ko ito mga kapatid. Nahihirapan tayo. Bakit? Very tight ang pangangailangan. T-I-H. Hindi, T-I-G-H. Very tight ang pangangailangan. Hindi naisip yung tights. T-I-T-E-H-E-S. Naku natin mga kapatid. Kapag umuna po yung emosyon dahil tight ang pangangailangan, hindi tayo makapagbibigay. At kapag iisipin naman natin yung generosity ng Panginoon, i-honor natin siya. Naku natin mga kapatid, we give back because we are going to honor God in our best. Kaya nga nagpakainap po, yung isang linggo pinaghirapan natin, isang buwan pinaghirapan, this is my best, o Panginoon. Kulang pa nga yun mga kapatid. Yung kalusugan mo na nagtrabaho, ibinigay ng Panginoon, paggising mo sa umaga, binigyan ka ng kalakasan, talino, diskarte sa pamumuhay. Ibinigay lahat ng Panginoon dahil kay Kristo Jesus. See? When we apply God's principle sa ating pong mga pera, mga kapatid, ngayon, ibibigay ng Panginoon yung kaparaanan kung paano natin ihahawakan ang perang ito. Hindi mahirap po, mga kapatid, dahil bibigyan tayo ng Panginoon ng katalinuhan. Sabi ko, ulitin ko mga kapatid, the Bible is not only a timely, ulitin ko, timeless po, mga kapatid. Hindi nagmamaliw. Kaya nga sabi niya ng salita ng Diyos, diba? Hindi nagbabago. Noon, ngayon, magpakailanman. Amen?
Pagpalain kayo ng Panginoon sa umaga ito. At ang Biblia naman po, mga kapatid, ang nagbigay ng katalinuhan sa atin that we can honor God to provide our needs and enjoy the true peace and contentment that comes from the Lord. Tayo po ay tumayo lahat. Hallelujah. Glory to Jesus. Purihin ka, O Panginoon. Salamat sa inyong katalinuhan po, Panginoong Ama, na pinagkaloob niyo sa amin. And how are we going to handle this precious treasure that you had entrusted to us? Paano kami mapagkakatiwalaan, O Panginoon, kung di namin po bibigyan ng katalinuhan? We need your wisdom. That's why ang salita mo, Panginoon, ay walang humpay po, Panginoon, nagbibigay sa amin na paggabay. Dahil anak nyo kami, Panginoon, ang provision ay nandyan always, O God. That's why uunahin namin palagi, O Panginoon, na sambahin ka. Ibabalik po, Panginoon, ang nararapat sa inyo dahil ang lahat naman ay pag-aari nyo. Ang buhay namin, O Panginoon, ay pag-aari nyo. Ang aming katawan ay pag-aari nyo, O Panginoon. That's why, po, Panginoon, binibigay namin ang buong naming sarili sa inyo, body, soul, and spirit. Bless mo, Panginoon, Ama. Kung mayroon ka mga karamdaman po, Panginoon, sa aming pangangatawan, kailangan namin ng kagalingan po, Panginoon, God. Mas mayaman kayo sa kagalingan po, Panginoon. In the name of Jesus, I speak healing po, Panginoon, sa aming pangangatawan upang kami ay makapagtrabaho ng maayos. And in return, po, Panginoon, ibabalik namin ng nararapat dahil gugalang na kami. We honor you po, Panginoon, in our first fruit and our best, O Panginoon, God naman. Salamat po sa provision niyo po, Panginoon, sa pang-araw-araw. At pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming buhay, sa aming pangalusugan, in Jesus' name. Amen, amen, amen. God bless po, mga kapatid.